Hello once again, magandang hapon or magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino o si Sir Glenn, live via satellite, joke lang. Okay, nandito po ako ngayon sa Sultan Kudarat Province, sa South Central Mindanao. Huwag nyo nang pansinin yung suso ko, bumabakat kasi alam mo kung bakit. Very fit po yung aking damit. Ha? Baka may masasabihin naman, oh munting tinig, bilisan mo na. Marami ka pang pasakalye. O yan yung mga sinasabi ng mga naiinis sa akin. Pero pag-usapan natin ito mga kamunting tinig dahil alam po natin na itong anak ni Rodrigo Roa Duterte na sinasamba ng mga DDS na si Pulong Duterte na tumatakbong congressman ay nasa dahig na. At mayroon po akong nakita na sinabi po niya na ini-endorso po ni Rodrigo Roa Duterte ang 10 kumbaga PDP 10 okay, plus 2 daw. At alam ba ninyo mga kamunting tinig kung sino ang in-endorse ni Rodrigo Roa Duterte? Ha? Si Gringo Hunasan at saka si Kerubin. Yan ang in-endorse ni Rodrigo Roa Duterte. Hindi ko narinig na in-endorse ni Rodrigo Duterte si Amy Marcos. Hindi ko rin narinig na in-endorse ni Rodrigo Duterte si Camille Villar. Basta, ilan bang tumatakbo sa padapa wala ng laban? 9 or 10? Kasi kung 10 sila, iba po yung plus na dinagdag ni Rodrigo Duterte. Hindi po si Marcos, Amy, Baba, at saka si Camille Villar. Matatandaan po natin na inendorso po si Camille Villar ni Sara Duterte. At sinasabing sila po ay magkaibigan, walang iwanan. At sila daw po ang magkakaibigang tapat sa isa't isa. Aba, di ba? Tapat daw sila sa isa't isa. O di kaya nagagamitan lang itong mga turalala na ito, si Sara at saka si Camille. Here comes, in-endorse naman po ni Sara Duterte, si Amy Marcos. And syempre, magkakaibigan daw sila. At nasaktan daw si Amy dahil si Amy daw po ang naging dahilan kung bakit tumakbo si Sara Duterte ng Vice President. Okay, gusto po ni Sara Duterte maging mayor ng Davao. Bahala kayo dyan kung ano po yung mga katangahan nyo at kwento-kwento ninyo sa tao. Now, ito po ngayon, si Robin Padilla, ang miyembro po ng Padapa Wala ng Laban, opisyal, na kung saan ay bumitaw, umalis sa GC, then bumitaw din sa pwesto niya bilang opisyal ng Padapa Wala ng Laban, endorse sa mga miyembro ng alyansa. Si Tolentino in-endorse din. Pagkatapos si Amy Marcos in-endorse din. Pero ito po ang nangyari mga kamunting tinig. Si Rodrigo Roa Duterte hindi man lang in-endorse si Amy. May narinig ba kayo? Tandaan po ninyo mga Duterte Dayad supporters. Hindi po naging presidente yan si Digong kung hindi sinuportahan ni Amy. Kaya nga ano na yan ng mga loyalista. Alam na po yan ng mga loyalista. Hindi po yan nagiging presidente si Rodrigo Roa Duterte nyo kung hindi po yan in-endorse or hindi po yan sinuportahan financially. At saka syempre ng boto ni Amy si Rodrigo Roa Duterte. Pero bakit? Sa kabila ng ganon, hindi man lang siya in-endorse ng tatay ng mga DTS. Hindi man lang siya naalala. Yan ang sabi po ni Pulong Duterte may video ako niyan. Kaya lang hindi ko lang hawak. Yan ang sabi ni Pulong Duterte na ang tanging in-endorse lang daw po talaga ni Rodrigo Duterte ay yung plus 2, si Kerubin at saka si Gringo Hunasan. At saka yung 10 na ng Padapa Wala ng Laban. Di ko sila mga kilala nakalimutan ko na nga na may Senador Bato, nakalimutan ko na nga na may Bongo din sa Epal, no? Gagamitin ang lahat para lang po makapaname recall. So yan mga kamunting tinig, no? Gusto ko lang pong ipaalam sa content ko na ito, isampal ko to sa mga Duterte Dayad supporters na ganon po si Digong. At ganon din po taong bayan, ganon sila, mapagtanim sila ng sama ng loob. Kahit nga siguro ayaw nila, no? Siyempre si Sara Duterte, in-endorse niya si Amy. Kahit ayaw pa ng mga DDS, kay Amy Marcos, kasi ako naman gusto ko matalo nga siya Pero tinitingnan natin kung gaano kawalang delikadesa
at kung gaano ka walang hiya ito mga Duterte na to, dahil hindi man lang nila nakita yung effort ni Aimee. Nagpahiring-hiring pa si Aimee, 3 hearing pa. Oo, sapagkat gustong malaman ni Aimee kung sino daw po talaga ang nasa likod ng paghuli kay Rodrigo Roa Duterte. Pero bakit sa kabila ng ganong pangyayari, hindi pa rin na-appreciate ng kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na si Rodrigo Roa Duterte? So siguro kulang na lang sasabihin ni Rodrigo Duterte, ay ano man yan, di ako naniniwala dyan, paik-ik naman yung hiring-hiring na yan ni Aimee, o wala naman yan, o gagayahin ko na lang si Roque, talagang sabihin mo na bangag ang kapatid mo. Ganon ang style ng mga Duterte supporter. Ganon ang style ni Harry Roque, no? He is trying to convince Aimee Baba na sabihin na daw sa lahat na bangag daw ang kapatid niya. Tingnan mo naman kung anong pagka-animal nila. Sa punto na ito, mga kamunting tinig, klarong-klaro na masama ang loob ni Rodrigo Roa Duterte. At saka, syempre, mga anak na Rodrigo Duterte, maliban kay Sarang Plastic, in-endorse pa niya si Aimee. Diba? Kaya hindi ako mapakali dahil ang mga padapa wala ng laban, lalong-lalo na po si Robin, ini-endorse yung mga kandidato ng alyansa. Instead na dapat mag-focus kayo dyan sa 10 ninyo na kandidato. So alam talaga natin na mayroon talaga silang mga hidden agenda. May iba-iba talaga silang mga, kumbaga, mayroon silang lihim na binabalak. Mantakin mo, partido, padapa wala kang laban. Pagkatapos i-endorse mo, kahit kaibigan mo pa siguro yun, hindi mo mai-endorse yun yung So, ibig sabihin na mamangka ka sa 2 ilog. Alam nyo gani na yung political nagsabong pagkatapos mag-endorse ka. Yan ang problema kasi yan ang problema sa hindi maayos na party system dito po sa ating bansa. Kaya kahit na sino na lang, mantakin mo, padapa wala ng laban, hala sige, mag-endorse ng kandidato mula sa alyansa. Pangit, di ba? Tapos membro ng alyansa magpapa-endorse sa membro ng padapa wala ng laban. So parang tinitake advantage dyan ang mga Pilipino na hindi po nag-iisip na mga ganyan na po pala ang mga nangyayari. Pero sa punto na ito, balik tayo kay Rodrigo Roa Duterte, talagang walang magic yung ginawa ni Aimee. So ibig sabihin, irrelevant sa mga Duterte ang ginawa ni Aimee na magpahiring-hiring pa para malaman kung sino daw po talaga yung nag-utos, dahil po nga sabi nila, illegal daw po ang pagka-surrender kay Rodrigo Roa Duterte doon po sa International Criminal Court. So mga kamunting tinig, simple lang yan. Pero nakikita natin na itong mga Duterte na to at mga Duterte allies, kahit na suportahan pa siya, suportahan pa, what you call this? Hindi nila hindi nila naisip na, padapa wala ng laban sila, nag-endorse pa sila ng alyansa. So malaki pong pagbubulag to sa sambayanang Pilipino. Ginagamit ang mga Pilipino para sa kanilang personal na interest. Yan ang pagkakaalam ko. So ano kaya ang mararamdaman ni Aimee? Itchapwera siya ni Rodrigo Roa Duterte. Initchapwera pa siya ng asawa, ng common law wife. Itchapwera pa siya kay Panelo. Itchapwera pa siya kay Baste. Itchapwera pa siya kay Roque. At sa mga vlogger ng mga Duterte Rehad supporters, lalong-lalo na itchapwera siya kay Rodrigo Duterte ulit. O ulitin ko. Dahil hindi man lang siya in-endorse. Ang in-endorse ni Rodrigo Duterte, 10+2. 10+2 daw. Sino yung plus 2? Si Keruben at saka si Hunasan. Kaya nga hindi ko bubutuhin yan si Hunasan Dati gusto-gusto ko yan. Pero basta mga padapa wala ng laban at mga kung sino yung mga sinusuportahan ng mga Duterte, ikes na sa akin yan. Hindi ko na pag-aaksayahan ng tinta ng bullpen ko yan. Pagdating ng panahon, nabigyan ko pa sila ng aking pagrespeto political, Hindi na po ako magkukumahog na ibuboto lahat ng mga gustong i-endorse ng mga Duterte. Hahanap ako ng mga alternative candidates. Lahat ng na-endorse ni ng padapa wala ng laban, si Tolentino, in-endorse ni Robin Padilla yan. Si Camille Villar, in-endorse ni Sara. Si Aimee, in-endorse ni Sara.
Si Rodrigo Duterte, in-endorse si Kerubin, in-endorse si what we call this Gringo Hunasan. So expect mo na kapag manalo yung Kerubin na yan, manalo yung Gringo Hunasan na yan, manalo yung Tolentino na yan. Buboto kaya yan sila para makonvict si Sara Duterte? For conviction kaya yan despite of voluminous documents? Hindi po nila yan i-convict. Maniwala kayo. Kasi siyempre bubutuhin sila ng mga DDS dahil inendorso sila ni tatay nila Na-impluwensyahan ni Rodrigo Roa Duterte. Pero nakapagtataka talaga. Gusto kong ipamukha na. Ngayon, Amy, nasaan ka na? Importante ka ba sa mga kampo ng mga Duterte? Ikaw, pinagpalit mo talaga yung pamilya mo? Diyan sa mga Duterte na yan? Na ikaw si Inini Chapuera ka lang. Diba? Klaro po yun. Ini Chapuera ka lang. Sa kabila ng pagod mo, sa kabila ng hirap mo, sa kabila ng tiyaga mo, pinahiya ka na ng lahat-lahat, both loyalista, dahil tinatawag kang traidor, okay? At syempre, mga Duterte Head supporters na tinatawag kang manggagamit, kasi makapal ang mukha mo, hindi mo na inaalintana, ang importante sa'yo, mag-name recall ang tao sa'yo. Kaya no wonder na hulog ka ngayon sa halos lahat ng survey. Hindi ka napapasok sa top 12. Kasi alam mo, kung tutuusin lang mga kamunting tinig, tayo po ay sobrang ingat sa ating mahal na presidente na hindi makalusot ang mga traidor. Pagkatapos ang kapatid niya pa ang magtatraidor sa kanya, kapalit lang ng mga boto, kapalit lang ng tiwala ng mga DDS, ang problema, lalo siyang binastos, lalo siyang binaliwala. Yan naman talaga yung katotohanan. Baliwala man talaga si Amy o sa ibang mga anak ni Rodrigo Duterte, baliwala din siya kay Digong, baliwala din siya sa asawa ni Digong. At saka sa mga number 1 allies ni Rodrigo Duterte. Ang tawag kasi sa kanya, manggagamit. Pati si Villar, hindi din inendorso ni Rodrigo Roa Duterte. Yon. So, tingnan mo kung paano maglaro ang mga Duterte. Wala yan. At saka mabuti nga yan. Mabuti naman. Mabuti naman. Mag-endorse siya o hindi, talo na naman yan Kasi gagawa tayo ng paraan para liwanag natin sa taong bayan na itong mga klaseng kandidato na to, hindi po sila dapat pagkakatiwalaan. Ngayon, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Of course, live na live and recorded. All the way from South Central Mindanao, Sultan Kudarat Province. Kung bago pa kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-share, like, and saka subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated, bawat upload, bawat live stream ng inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Na nagsasabing, tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Bye-bye!